Lord, we continue to honor you in our midst this morning. Daghan kay salamat, Lord. Idala na sa binimo, aning lugar. Inigadapit, Lord, the refuge of our soul, your presence. Coming together, Lord, as a family. Blessing you and thanking you, Lord, for everything that you have done. Lord, our hearts, Lord, beating, oh God, and fall in love being all the more inside you, Lord. Thank you for your grace, your love, Lord. Thank you for your blood. Thank you for the cross. Thank you, Lord, for the dreams and the visions, Lord. Thank you. Lord, we believe in our offering this morning through songs of worship. Lord, it's been acceptable before you because that's our declaration, Father, for all the things that you have done. We give you praise as we continue, Holy Spirit. Ikaw ang wisdom, mag-guide sa among tanan. That kung pag-ibigin mo, Lord, sa another level of our walk with you. Lord, tagay kami ng heart na open to receive your word, mind to understand your word, and Lord, the strength to take action, Lord, sa word na mo receive from you. We rebuke and renounce any disturbances from the enemy. Give us the attentive heart, Lord. Kay maunay ang among pagkaon sa among ganap, ang imong pulong, di lang ang maayong mga pulong na madungog sa gawas, apan ang imong tulong, O Ginoo. Salamat kaayo. Take full control of the remaining moment of our coming together today. Lord, we also speak your blessing, tanan ng online. Join us, ubad sila sa online worship, Lord, sa ilang panimalay wherever they are. Even, Lord, remembering your children, O God, in their situation. Speak, O God, for your grace and favor mag-flow sa ilang life, even all the more sa among tanan. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. Salamat, my daughter, Princess Nicole, sa powerful na testimony. Palakpakan natin si Lord. Kagaya ng mga pamang, no? Nandito, puro in English. Kumasamot sa uban, no? Si Lord na bahala na ito. Naman sila ng double portion. Mga anak sa mga leaders, double portion. Amen? Bahala, Bisaya, Dominikanan, ang mga trabaho na sila ng English. Salamat sa gitulingan. Atong i-recognize ang tanan ng mga young people ko, no? Matindog na natin ang mga young people. Anong young people? Anong young people? Okay. Kung young people ka, matindog ka. Sige, kung young people ka, matindog ka. Sige. Ay, mga young people na matindog sa mga. Sige, kung matandog ka, matindog ka. Sige, tindog kami. Ayaw sa pagindog. Kaway-kaway, mga young people. Just come on, come on. How ba na-energy sa young people? Ang tingin ng bagay? O sige, ato silang tawagan, yung Dres Lubangan, mga young people. Young people, tingin ng Lubangan, lalaki ka bagay. Basta young people ka, naka-attend ka man sa youth camp o wala. Basta yung naging mo kapil ka, sige. Palagpakan na itong congregation, naman itong mga matanoon. Mga lalaki o babae, sige, para tapos natin sa naman. Walang pa rejoicing music lahat, kaya ang itong music. No? Samtang nag-aani sila gusto pagad. Ang bibo, ang ipayo. Usap music, pinbot na sila. Sige. Liyok-lihok pa yung people, kumay-kamay. Dance. Energy. Everybody clap your hands, young people. This is your morning. Mana young people, ay! Ano naman yung plan? Young age.
Anyway, now everyone, gusto natin silang i-recognize kay during sa ilang pag-attend sa youth camp. No, kaban of course, isa ka din sa gawa sila nag-appeal, pero appeal sila gihapon in the spirit because in the J12 mission, the number 12, the core values is young people is important to me. So, congregation, can you declare, young people is important to me? We realize, no, my dear family, nga natong mga young people, sooner or later, mauni sila ang mga next generation leaders. That is why we really take serious in taking care of them. Mga ginikanan, kung natin yung mga anak, apil ni, din sa church, din sa atong family, nga mag-mugda o mag-molda sa ilaha, mag-prepare sa silang future. Kaya very important, i-appeal ito sila kanunay sa prayer. Kaya kung dili nato sila maandam sa ilang future in the spirit, the same people, mga sila niya ang maguba sa atong community. Dili ta mo sugot niya na sila ang mga builders sa atong community. O sila ang manunod sa mga legacy na atong isugdan, labi na kung ikaw ginikanan, nag-serve ka kay Lord, sila ang magpadayon, all the more, double portion sila diha kay Lord. No? Kung nakita ninyo kung ba't sila, doon ay mga sas. No? Mauna ang ilang mga commitment. No? Parents, guardians, or mga ating kuya, take time na yung pasamo na ilang mga nakabutang tuloy kay. Mauna ang ilang i-reflect during sa youth camp, portion sa ilang gihimo dito, what are the reflection, what are their commitments as young people samtang magligid ang panahon sa ilang kinabuhi. That is why dili sila basta lang ng mga tao o mga batanon. Sila kini mga precious na giandam ni Lord para mag-build sa atong nason, mag-build sa atong church, mag-build sa mga businesses, future CEOs, future mga officers, future ng mga businessmen. Dahil sa inyong matabangan, kaya pagpata nato sa Lord. Because this morning, we are declaring that in the name of Jesus sa ilang mga kinabuhi. Sige, tutok lang. We'll be praying for them. Lift your hands din sa ilaha. Dear congregation, at mag-speak ka kung nandri mong anak, nandri mong kailan, nandri mong kauban sa sentro, mag-speak a blessing. Come on, declare blessing, dear congregation, for our young people. Come on. Yes, Lord, dear Lord, declare blessing, Lord, bless that generation. Yes, Lord God. Join our hearts, oh God. Lord, piling ka na ng ibuhan ka, Lord. Move kini sa pagtuo. Move kini sa pagsarif ka dito. Move na mo ni Lord, kaya walang kami langit. Ang pinaka-the best na buhaton, kundi sa pagtugyang sa kinabuhi niya kanina. Wala tayong wala bawa ni Ginoo. Sa pagkakaroon, wala man may mahatag nila. Grabe ka na kong kasalapi. Pero Lord, ang pundasyon sa pag-serve kanimo, one day, O Lord, maunay mga tulog kanila sa abundant ka life, overflowing na pinabuhi. Dili lamang sa spiritual, but even sa material. Wala yung people, Lord, ganyan kang ganhin, nga mag-lisod ang ilang pinabuhi. Ikan karon Lord, ginaandam nimo sila for flowing or overflowing of blessing sa ilang mga kinabuhi. Today, O Lord, we cut off, Lord God, ang cycle of poverty sa ilang pamilya in the name of Jesus. Mao ni Lord, ang mga bagko ng mga liso Ginoo sa among community, sa among church. Lord, we pray for their consecration. We pray, Lord, for their purity. We pray, O Lord God, for their preservation in all areas ng ilang life, O Lord. Dili ka sila mabiktima sa deception sa enemy in the name of Jesus. Ang ilang mga pangunang-hunang, Lord, nakasentro na diyan kanimo, and we are praying, O Lord, for consistency. In the name of Jesus, Lord, makantigo na sila sa pag-determine what is right and wrong, what is proper and what is improper. Lord, in the name of Jesus, ang mga young people, Lord, ma-establish ang ilang ginabuhi in your word. Maminaw sila sa imong pulong, Ginoo.
Ilang isip, Lord God, ang ilang future in your word, O Lord. Ilang journey ang ilang mga plano, Ginoo, pinagisip mo mga pulong. Together silang mga loved ones, parents, brothers and sisters, Lord, ganyan kami. Mag-journey sila together, Lord, mahimong sila ang blessing in the name of Jesus. Lord, today we apply your blood over them. We apply the blood of Jesus over them. That by your blood, Lord God, all these young people, they are redeemed from the power of the enemy. All these young people, Lord God, as they confess their sins to you, all of their sin have been forgiven, O Lord. These young people, O God, mag-fellowship sila together sa family because the blood of Jesus cleanses them all the more. By your blood, O Lord, these young people mag-walk silang life of justification. They are sanctified, O Lord, preserved by you, Father. So today, Lord, we just pray and declare and believe in our hearts, Lord, that greater things ahead of them as we commit them to you today. In the name of Jesus, everybody shout, Amen, Amen, Amen. Amen. Thank you, young people. Thank you. Salamat. Pwede na po makabalik. Okay, wala mang mga special number pa. So next time na lang. Now, as we can see, mga pictures nila, ma-refresh na sa mga pictures. Come again sa mga pictures. So, during sa youth camp, kay nagandang po na wala na kanto, kami atong video dito. Pagpaga natin si Lord sa atong video dito, sa yung youth camp na to. Dahil sila sa bukid, sa mountain, no? Dito sa Sumili. No, ikaw sa akong amigo. Asa man ang Sumili, Pastor? Unahan sa Sumilihon. Dito sa Sumili, no? Mga nataw na. Salamat sa mga leaders. Papagan sa nato ang mga leaders, no? Mga facility, tanan, ikaw nga nag-pray, kauban ka ni Ana, ikaw nga nag-contribute, kauban ka, ang tanan nga mga naghatod, nagsundo, tanan nga doon ay kapangin because this is a family affair. To God be the glory. Declare this, to God be the glory. And you know what? For the first time, nag-imo ta sa youth camp, no, GCN exists for 11 years this year. Mag-celebrate na ta sa atong G12 year. G12 year. No? GCN will celebrate this year 12 years of existence. And for the first time, nag-imo ta o youth camp. Lord, atong i-pray, mahimo din siya may yearly na ito na activity gagawin. Ma-improve na ito. And then, very soon, as the Lord will allow us, nanatay atong kaugalingon nga retreat center. Atong i-declare in the name of Jesus. Nakita ka ni Lord tanan, that's why nag-prepare lang ta, naghimo lang ta sa ministry, nangabig ta ka lang, naghimo mga disipulo, nagatiman sa inyong tanan, anin padaghan pagit ng tuloy o si Lord nagaandang na o mga bigger nga mga facilities para sa atong tanan. Okay. Is that an amen? This is vision, mga kaigsuonan. Dili ta mag-remain steady lang, status ko lang, that is not our design. Because as far as the revelation of God is concerned, kining tanan mahitabo na moment atong i-ready atong kaugalingon nga nag-connect niya sa atong Ginoo. Excited ka kaya tangganan. O kining excitement sa akong heart gusto na ko ipasa sa inyo. That's why morning ang time nga more kita maging faithful na mag-serve kayo. Ayun, ikon ako bisag baguhan mo pa rin part ka na sa family. You are no longer ikon na ito nga, walang ko appeal. Pag no, part ka sa family. O gusto sa Ginoo nga mahimo kang kapakikin sa pag-expand. Kaya ina-prepare na ito kami yung tipo, no, kanina dalahan kayo sila. No? Pila kanyang attendance sa youth camp? 80 plus. 76 in attendance. Pero tanan na natin ito, 100 plus. Kaya na mga leaders, ng tanan na nag-facilitate ng mga dito. So ganyan ang i-doble, almost 100 ko. Isa ko lang nakapil sa youth camp. Hindi din kayo. Prophetic na siya na next time, maghimong punta niya na. Of course, kataw mga nag-appeal sa youth camp, ages 20 below. Tama? 21 below. No? Bikan sa 12 up to 21 lang. Ilipin na ito ka na edad, eh gusto na ito mas-separate. No? And then, we are planning, we are praying na kung itugot ni Lord before mag-end ng year, mag-ipupunta ko mga young professionals
camp or sa itong tawago nila na special event para sa itong mga retreat. No? Retreat na lang itong tawagon sa mga young professional. Kaya mahilig din sila mag-retreat. No? Hindi kay mag-retreat sa pag-serve kay Lord as lang pero doon ay first thing. O, daghan pa kuhan. Ay, nahitabo ni siya, kung mapansin ninyo, in the past mga years, wala tayong mga activity na sa Manila. Kaya hindi ka mag-focus sa activity. No? I hope nasabta na ninyo. Wala ka nag-focus sa mga program. Not ay program, not ay activity, pero nga itong itutukan ang mold of person. Because the ministry of discipleship is people-centered. Hindi siya program-centered. Hindi siya activity-driven ang atong ginabuhat. But it's all about taking good care of an individual. Because person or a human being is important kay God. Kaya after all, pag nanay na kanay katawan, sa'yo na activity. Sa'yo na lang ang mga program na kanibuhat. And all together, nag-enjoy kita. So ako nag-research sa atong tanan para magkaroon ng like-minded, same mindset na kanibuhat. No? Kaya even though nag-imot ang program dito, pero atong itutukan gihapon ang individual nga matagaan din sila reflection sa ilang mga kinabuhi. To tell yung mga parents na wala nag-appeal dito, o sa emphasis na to, ako na i-share sa inyo para you can join us together as a church. You can join us kaya natong gina-advocate sa atong mga young people. Nabi na ito nga mga edad, 12 to 21, ang atong gina-advocate din sa ila na no to boy and girl relationship sa kanang mga edad. So parents, join me sa inyo. Okay? Hanggang tayo wala sa'y makipagrelasyon ng mga edad. Pwede makakuras, pwede lang itimangan, pero si Lord lang ang nakasayo. Pero kung grabe ko ka, ang kasing-kasing medyo grabe ko ka enough, itong kan sa leader, itong kan kay pastor. Kaya atong mag-iyakan. Lipay ba tayo na mga parents? No? Kaya nagtuotang ka na mga ginikanan, wala ko ilaling idamgo sa inyong mga anak, kung ay magpasar nilang kinabuhi, mahaluna sila, at one day, mo enter sila sa usak relasyon, nga ang iyang destiny is to build a family. No? Hindi pwede magkuyang-kuyang, kay sulayan lang, pasin kami, ay di man kayo, magbuwag kami, kaya na po kailan yung bagyo, walang tayo sama niya na ginadvocate sa tamayang people. That's why we emphasize about purity, consecration, grace na tala ni Lord. Hindi sa perfect, pero mao na nato ang advocacy. O gasto na ito matas ang percentage nga ma-preserve gayon ang ato mga batanon regardless sa ilang mga kagahapon nga kay wala pa sa nato nili nga walay maot na kagaawlay dili maayo na kagahapon regardless kung sa imong past, but God can start a brand new beginning. Mao na yung kanindot pag nata kay Lord. No? He remembers our sin no more in the Bible. So the moment natin na faith, just believe. Because the Lord ay pagkakuhatong sa atong danan. Excited kay ko, and I believe kitang tanan this morning, because one of the things na itong ginapangandaman every time mag-gather kita is to receive the Word of God. Can you name it to God? So the Word of God, maunay ang pagkaon sa atong kalag, o maunay ang direction na gusto ni Lord nga atong tahason. Kaya, usa sa warning, no? Gusto na ko rin-share sa inyo warning. As I listen sa mga people na ginagamit ni Lord, usa sa warning na gusto na ito mahatag sa tanan, that the moment dunay available na word ni Lord, usa sa mga butang na gusto sa inimi sa tao nga dili makadumog sa word ni Lord. No, manausahay bibo, pag-praise and worship, bibo, pag may mga dance street, dahil mga activity din, ang tanan, pay attention. Pero pag-abot sa word, katulgon na, kaihion na, kaganabi ng huna, punta na sa cellphone. Actually, that is the word of the enemy. Kaya I-decree and I declare this morning na walay mo sa ato dali nga manisig. Kanaya na yung total. Because kung doon ang may gusto sa demonyo na mahitabo sa usa ka magtotoo, mao na kanang dili ka makadungog o dili ka makasabot sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo ay maka-break sa tanan nga barrier,
O maka-open sa iyong eyes of understanding, inyong kay mga itong ikanta na kanina, open the eyes of my heart, Lord, because I want to see you. I want to know you, Lord. O walay daing nga avenue para mailala to si Lord through His Word. Therefore, pay attention to the Word because the Word of God will make your life according sa iyong design para sa ato. So much that karon na buntag, I will be sharing to you in reflection for this week. No? Kaya nag-reflect ko, and then God affirms it during sa mentoring. No, I will emphasis in ihatag sa one of our speaker in the name of Pastor City from Cebu. Ang iyang isgutan doon about the shifting. And this morning, I will be talking about the Lord will do the shifting. Sa mga driver, makasabot ni Inimponsay kami nung ganon sa shift. No? Kami nga mga driver, nakasabot mi. Kung kanusta ka mo change sa imong shift sa gear. Kung super highway, ay balong ka mo sa gear and shift is it. Kung subida, ay balong ka dapat mo sa gear ang shift. But in the course of our life, especially now that you are a believer of Christ, I will declare that Jesus is our driver. Kaya po sagot niya na. Nagpasagot kung si Jesus ang atong driver, siya ay magbuot sa iyang shift. Regardless gusto ni mga dapat mas ingon si Lord hinay lang, ako'y nagbuot. Ako'y driver nimo. And one of the things kung atong i-reflect, kasi nag-reflect ko when I hear the message, doon ay personally, wala na feel sa kong slide, pero sometimes nag-praise or worship again, the Lord reminded me of this verse. Exodus chapter 13, 21 to 22. Kaya nung nilindot ka itong sumayon, when the Lord do the shifting, kumbaga mga tao, no choice sila but to follow the Lord's shifting. Kung saan isa ka story, and the Lord went before them by day in the pillar of cloud. So sa matag adlaw kay describe naman no, sa tanan nga walang pa undergo ang story when the Israelites ipagawas na sila sa land of slavery, muadto na sila sa land of promise, pero muagi sila sa wilderness. Ang wilderness walay kahoy, walay tubig, wilderness tanginawan sa Bisaya pa. Pero mao ning gibuhat ni Lord. Verse 21, and the Lord went before them. Iuban yun si Lord kanila. Kaya bisag na sa desierto sila, walay problema kay na si Lord. Amen? So, ang sa ibuhat sa Ginoo, doon ay pillar of the cloud by day. Kaya naman, desierto, so kung musila ka nga cloud, 15 inita. Pero kay si Lord na naman, adunay pillar of cloud by day. Grabe kainit, pero landong sa ilang grupo tungkol kay adunay paganon yung gihatag ni Lord yung landong kanila. Milagro ka na. What about pag magabihan sila? And by night, a pillar of fire to give them light. Grabe yung milagro. Yes. Walay kuryente, walay kaliko, walay napotol. Pero pag magabihin, doon ay pillar of fire. Para maghatag nila o landag samtang sila nilakaw. O bawi ang great na blessing. So as they go by day and night, bawi lang ba sila? Verse 22, yun ang word, He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. So ang consistency sa presence ng Lord, ilang na sinabi. Regardless sa ilang present surroundings, doon na sila gitawag na special favor. Hindi mo katapag special favor. And I want us to listen to this and take heed of this word. The moment imo nang surrender in your life kay Lord, you are now being identified as the spiritual Israel. Pwede man ta mga Hudiyo, but we are called spiritual Israel by virtue na you receive si Jesus in your heart. Doon na kay special favor. Bisan pagbiling mo na i-recognize na anak siya kung uban-uban ng kanina. Yes. Tuhuin na kay mo na magdala sa iyo sa next level. Remember, during this time,
na ako'y gamito ng word, si Lord ang nagabuot. Wala silang agad sa kondisyon sa mga tao, nag-agad si Lord sa iyang gustong pagbuhaton sa mga tao. Yan ang gusto natin ni siya i-reiterate. Gusto tayo ni Pastor Sige, pero grabe niya sa ka-strike. Kaya naman, every time mag-move si Lord, hindi siya mananggit sa tao. Wala ngayon si Lord, mga anak. Ganahan na mo nga, mumove na ang pilar ng cloud. Wala nag-iigala si Lord. Doon na siya ikaugalingon niyang desisyon and the people na himos ng sensitive kanus na mag-move ang pillar of cloud by day. And the moment ang pillar of cloud will move, ang tanang Israel mag-move. Sa gabi kung kanus ang muhunong ang pillar of fire, muhunong sila. Pag mula pa o mag-move ang pillar of fire by night, move sila with that pillar of fire by night. And that pillar speaks about the presence of God. Ingay mong katapat, si Lord ang magbuot. Sumpay, ayaw pagbuot-buot. Amen ba tayo na? So, nahimong pag-preacher, kanahimong katapat ka ron? Preach na nga sa iyo, kaya nag-preach mo ka sa iya. Kaya bawag siya ang rampant nga present condition karon sa mga tao. Gusto magbuot-buot. Murag ka mako. Dinig mabadlong, dinig makorek, kay murag ka mako. At this time, as you surrender your life kay Lord, gusto na ko i-propose sa inyo, be totally dependent on Him. Usali sa akong ministers sa mga graduates sa Bible School, no? Kung kaya i-appeal mo nila sa ilang group chat, kanto mga bisita na no, months ago, no? Nag-intern na sila, nag-awas sila, last 23, nag-hapon, no? Friday, i-commission na sila, nag-ato na sila mga assignment. Because included ko sa ilang group chat, nag-minister ko sa ilang in a simple way. Ingo na ko, welcome to the field of ministry. Now that you are on the field of doing the work of the Lord, i-highlight na po, be totally dependent on the move of God through the Holy Spirit. And I pray with that declaration, and tanan sila ng tanawin sila, yes, Pastor, thank you for reminding us. Why? Because very important nowadays. Sa atong sitwasyon karon sa Pilipinas, importante karon nga makadungog ka, makakita ka, asa si Lord nag-move. Kaya when the Lord moves, we will move with Him. Regardless sa situation. Para sa akong slide, ito na yung verse na akong dibasa. No, dito kayo siya na verse, Deuteronomy 32 verse 11. Again, part sa story, pero kung mas kita ninyo ang whole story ninyo, it's all about the attitude of God. In the Bible, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them and carries them aloft. Like an eagle, our God, usa sa iyang name, He is soaring high like an eagle. O bakit gusto niya na ma-possess na itong attitude. Pero ito na yung kind of process na ginabuhan sa maong inahan sa mother eagle. So, ang design sa agila, mulubad sa kahanginan. Dili mo kamang, dili mo lakaw. Okay? And we are being called to be like an eagle. Meaning, mulubad ka. Pero kinanglan ka mo go sa process, o ka process is painful na process. Like for example, because sa study, pag ang agila, pag maghimo na siya salat, di na siya mo salat sa pinakahubog area. Pinaka-top na tree, dito na siya, na kanang open, dili siya sa kanang dunay lang, open siya, pero iyang siratan, iyang iprotektahan, iyang butang ng dahon, para dito siya magkasubek until mahimong piso or eaglets kung sa'y tawag ka na sa usang ka mother eagle. So iyan na sa giampingan, the moment mo start na siya o kada o iyan na ng limpiyuhan ka ng iyang sala kung may pilin ka itong mga tunukon ng moto'y pundasyon. Aron ang eaglets o ang anak sa igila,
magiging uncomfortable siya. Di man yung maganahan ng mga balay, dapat mong gawas na kunin eh. Pero wala siya choice because young pa siya, wala siya ngayon, dependent pa siya sa ipama. Ang the moment ang mother again, makikita na siya sa iyang pag, dako sa iyang anak, iya na kanang sugdan sa pagkakon o lupad. Ang una ng buhaton, ipasakay niya sa likod sa iyang wings, and then that po niya kanang iyang anak. Pero wala siya kasayon, pag-abot sa pinakatang, iyan ang uwian. So doon kayo pa siya nagulpad, kapag maghilak, tingnan ng tao na masuko siya siya lamang ang ginagawa ko mo. Di ba katao ko yung para mamatay ko? Pero di ito, ang gusto sa ilahan, makakatun sa lupad. Pero kay di pa man siya makalupad, kay bata ko siya, mahulog siya dito sa pinakaubos. Ngayon, when the baby eagle is about to fall sa ground sa rock, ang mama iyan lang sa doon mag-usap sa iyang wings. This is the story of this verse. Like an eagle. Sa ato pa, adunay kind of process nga magian sa tao, nga feeling uncomfortable siya, pero the mother eagle is looking at you, or the God himself looking at us, o kay balo siya, kanong sa tanay rescue, kay balo siya, kung kaya pa ba nato din na, pero lo and behold, in everything, He is in full control. I want us to see this by revelation. Dahil sa ato din for sometimes, lisod ang kinabuhi ko, grabe, di na ka makasabot. Ang mother lady nagtanaw sa imo, nalinaw na nagtanaw sa imo, what kind of attitude you have, nakasabot sa imo. But in the time that you will fully surrender, He is there, God is there to catch us up. Para ibalik ka din sa atong pinaka-posisyon. Hindi pa lang ang mensahe. So, kung ato ni siyang i-remedy sa atong heart, mag-bring na din comfort, nga walay ko sa nato din nga mag-decide na mubiyak sa pag-alagad sa Ginoo. Is that an amen? Revelation na sa word ni Lord. Kaya kung wala ka ng revelation, kanunay ka mag-deceive sa tanang mga situation sa kalibutan. Grabe kalibutan gano'n. Putanaw ka sa kong gobyerno, maka-discourage. Putanaw ka sa imong situation sa palibot, maka-discourage. Mga businessman na ito rin, kung mutanaw mo sa kind of kinahimo sa mga government, maka-discourage. Undang ng business. Grabe ako'y naghabok sila ng lipay. Something like that, you know, the mother legal our God sees us, our heart is committed to Him. One day, and that day will come, even today, this year, that the Lord is going to rescue us and bring us to the highest up of our situation where God has planned for us to be. If you are the person na mag-agree, ayun ka, amen to that note. Amen. So this morning, I'll be talking to you about the Lord will do the shifting. When God move with Him. And the shifting the Lord will do for us, 5 things ako is here. Na-learn na ko rin, o nakita na ko na grabe kang progressive si Lord. And I want us na mag-take down ng sa 5 ka-preparation nimo o si Lord na namuhat para nimo, inaandam ka niya dapat masabta nimo ang move ni Lord in the time of the Lord is doing the shifting sa imong kinabuhi. Number 1, some people will live your life during the Lord's shifting. Maraming tagalahan na pero si Lord, pag siya mamuhan, iyang iwani, iyang tanggalon, iyang walaon. Uban sa mga tao, ang uban ng mga tao na for some time na imong kabahin sa imong kinabuhi. Di na ako gusto i-share pero nasa Bible eh. Gustuhan man nimo kuyog ta. Pero sa sige nimo invite nila, nahimon na sila ino, kontrabida sa imo, ingon si Lord, sige, why problema na, tanggalon na po siya. Ako na'y bahala. Patayon na po siya. Si Lord na'y bahala. Gusto mo close Bible? Natay verse na basahon. Mauning ingon ni Lord nito kay Joshua. Joshua chapter 1 verse 2. Moses, my servant, is dead. Patay. So Joshua bigyan ni Lord. Now therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people to the land which I am giving to them, the children of Israel. Kinsa man si Moses sa life ni Joshua.
He is his leader. A very significant person sa life ni Joshua. Siguro ito lang yung mga panahon niya sa Luzon ni Moses, ayaw kong mahae kay kung biyak ka, wag na ipulos ng ginabuhi ka. It's a masaya nga nakasultihan before. Ayaw kong diyan eh, kay mag-ulsa ako kung wag na ka. Okay lang, medyo na-recall, no? O kung na may mga tao na nag-iarang, kung biyakan na ka, magkamang pintas na ison. But remember, si Lord nagtawag sa inyo, therefore nag-ingon siya, now therefore arise and go. Meaning to say, life must go on because the Lord is in control. Hinganin mo katapat kasi kinanglanin mo siya matasig. Kasi kahit malong kasi yung pangulamin na siya, move on na. Go forward na. Katong nibiya ni mo, butangin na itong marka ng X. Kung sa ganit ang X sa eskwelahan? Wrong. Okay? Ang uban, bisag X na pilit pa yung balikan. X na gani, wrong pa. Kahit kung imo nang balikan ng wrong, bisag imo nang ipasa kay Excel, zero ka mo ng score, anang kay wrong gani. Tanaw, nagkakarelate tayo sa kailan na school ano. There's something now, kung like comparison or similarity sa situation na ito, na pilit na ito na magpadayon, pilit ko na ito mag-relate sa mga gahapon namin ng mga people na gingonong na ni Lord nga, patay na na. Si Moses, Joshua, si Moses patay na. O wala nagpabilin kay Moses ang panalangin ni Joshua, nakakunig ganha kanimo. God Himself will do the transition for us. Moses is dead. Get ready for your shift. Hallelujah. Get ready for your shift. God's blessing is not connected to those who left you. The blessing is connected to you. It's more. Kaya yung nagdoon na rin mga tao na, kung bubiyak ka sa ato, na, kanang imong kinabuhi, ambot na na, sa namuat to. Ikaw pa, mura ko kagkatarantar. No, ang panalangin sa imohan na kakunin. Wala sa mga taong nagbibiyak ni mo. Kaya ikaw mismo ang carrier sa blessing. Kaya kung doon ay ibiyak ni mo, in one way or another, maging ka, Lord, importante ikaw walang ibiyak na ako ang manalangin na kakunin ko sa imo, Lord. Mauli ang unang shift na dapat bantayan. Labi na sa inyo karon, di ba, nag-serve na, kung sa inyo bago, nag-serve na kay Lord. Naghan mga tao na gusto pa na mag-connect sa inyo, pero hindi sila mag-serve kay Lord. Itugan sa Ginoo. Lord, napay Moses, Lord, na magsunod-sunod lang. Di ba patay na si Moses, Lord? Ingon si Lord, niya, sa may bunting mong pasabot. Tapos na, patay na si Moses. Piling patawin na nilo. Kini nga pagbato, Lord, papatyan natin. Kini Lord Bagyan, kasi yung pagligid, makuhaan ng Lord, gusto ko magpadayon sa akong destiny. Mauna number one is keeping song because hindi ka makaserve kay Lord totally kung naglan kayo ng nasabit ni mo na balakid or mga bandages. Can you relate this? Bisa kung saan mo ni mo, gusto ka mag-serve kay Lord, dami na nakasangin. Gusto ka mag-anin sa simbahan ng domingo. Naglawan mo lang, nagpagulihan ka sa balay. Magbabag niya. And intentionally, God will do amazing things for you so that ka nag-cry sa iyong heart, i-fulfill ng Lord. Why? Because the Lord is a great plan over your life. O nahimang successful mo yung nananong story, portion na yan itong ibasa, si Joshua na yung successful, ay nag-ingon si Lord sa iya, Joshua, God said to Joshua, wherever you go, I will be with you. Claim that word. Gikan sa atong Ginoo.
Take a look on this. Some people will come for a season, some for a reason, and some people will come for a lifetime. Dapat doon na kay discernment at wisdom sa imong kinabuhi niya. No, na abot mga tao, for a season na din sila. You know what, in the message, I really reflect it as a pastor. Lord, saan ka itong mga tao na naibot sa among kinabuhi sa mga ministry ni for a season? Huwag na po niabot, Lord, sa among for a reason na nila sila. It molds me, it makes me become closer to the Lord, tungkol sa ilang mga kinabuhi. O salamat, Lord, wala na sila. Salamat, Lord. Sana maligaya sila, Lord, sa ibang dako ng mundo. But, Lord, niabot ang mga tao, nakauban na po sila for a lifetime. I pray, nakamula na din ni lifetime na mo makauban. Ang prayer na. Kaya don't be a victim of Satan's word nga one day mapisay ka na di na ka magpagay ng serve kay Lord. Because that's our prayer. Are we learning this morning? So inay kong katapan, welcome to your new season. Ako na ang prayer sa matapos na. Kaya yung pag-goal, doon ang awag, doon ang biyak nimo, ang importante si Lord, wala tibiyan nimo. Doon ang mga tao na inibiyak, pero sila mo decide yung mabalik, o tanawin mo kung isunod sila sa standard ni Lord. Kaya kung mabalik sila, ngayon sila sa standard ni Lord, ngayon ka sila, welcome back. Pero kung mabalik sila, wala sila isunod sa standard ni Lord, go ahead with your life. I'm happy with serving the Lord. Dapat nakakaanap ng sila. And you're amen to that. Dapat klaro na para sa ito. That's shift number 1. Let's go to the shift number 2. The message this morning is this. The Lord is doing the shifting. Si Lord ang nanabuhat na ng Panginoon. Number 2, the shifting is this. The Lord that shift of just enough to more than enough. Isa ganaan yung shifting. Just enough lang. Sakto na niya, okay na niya. Makakaon tulog kami sa kadlaw, makamirinda, makatulog, okay na niya. Just enough. That is your moment. Pero si Lord gusto niya kadaan sa more than enough. Kasi gusto sa more than enough. Morning mo ni Lord sa mga katauhan sa mga Israel. Joshua chapter 5 verse 2. Then the manna ceased. Hindi undan na ang mana sa pagtugpa. On the day after they had eaten the produce of the land. Kaya nakasunod na sila sa promised land. And the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year. When I reflect on this study na ko, Lord, may mga panahon niya. Grabe ang panalangin, nag-abot, pero just for the day. Kung ang kuyaw, mahanap na lang ka. Nasanay na lang ka ba? Nga, okay na rin. Okay na rin ang paganda. Okay na rin. Uy, delikado, nasanay na ka. Pero ang tinumod, ang plano ni Lord sa imo, daton ka niya sa promised land. Kung saan ka sa promised land? Flowing with milk and honey. Kung saan ka na-life? More than enough. More than enough. Overflowing. In other words, prosperity. Hindi may rin gusto mong prosperous mo yan. Design lang ni Lord. Ang problema sa tao na kontento na lang sa mana. Dagan kayo mga churches, mga pastors, kontento na lang sa mana. Pag nag-praise ka prosperity, apusahan ka. Pagtana, will ba ni Lord para ka mo lang mo? Amen. Ikadong pangutan na, kapupunton ba ni Lord ka magpabilin ka sa tulang karisod? O, hindi pa niya eh. So what I do in between, gusto ni Lord is overflowing, abundant na life, prosperous na life, in the Lord. Kasi ang problema man ang doon pag mindset mo na change morning. Na mindset man doon ako niya ito nga ayaw kay pagpakadat ko, kay basing makanal ka. Na kung madato ka ba, yung sulod na kang misluwa.
Di na ka makapangalagan sa Ginoo. Lahing lang imong direksyon, lahing imong priority. Mao na na-inject kaniadto nga mga prinsipyo. Kaya pag nagkristohanon, pag nagkristohanon na sila, pag nag-serve na sila kay Lord, pabaligya ang yuta, pabaligya ang magagdanan, hindi naman, mag-serve na po kay Lord. Ginasulti na ako na sa imo because for some time, we were deceived by that. But when we go back to the Bible, in the beginning, wala ang kinabuhi sa mga piniling sa Diyos sa Egypt. Wala dito ilang life. Wala mo na ilang life dito sa wilderness. Wala dito. Niagi na siya dito. Pero nakalindot mo, even nasa sa Egypt, the Lord provided their needs. Lisod lang, slave sila eh. Even though na sila sa wilderness, the Lord provided their needs. Mana, and quail, water, magic, milagro. So God provided. Ang problema, dili sila makasettle down. Ganun man, lisod mag-settle down sa wilderness, lisod. Kaya ang design ni Lord sa ila is promised land. Hinay mo katapad mo na design ni Lord sa inyo. Basahan ang Bible. Kay maunay design ni Lord sa ato. Kaya sa verse na itong nabasa na undang ang produce sa tinapay, sa mana nilang gitaon, kay they are about to eat the produce of the land. Kaya kung enter na sila sa promised land, kanindot sa promised land, di ba? Saltang na sila sa Egypt, nasa sa wilderness, someone oy nagtukod o nagatiman sa promised land, doon na rin nagtanong nito mga grapes, doon na rin nagtanong nito mga kaslasing ng mga prutas o mga pagkaon, doon na rin tukod ng mga mansions dito. Pero kanto din ang lugar para to sa journey ng mga Israel. When I think about that, ikaw lang sa lahat, iandam na nila ng anong mansion. Amen, Lord. Lord, iandam ng 5-star hotel. Lord, iandam ng mga white riches. Ng journey ni Lord. Thank you, Lord. Kami na, Lord, ang mag-enjoy. That's right. Pag correct ang iyong mindset, never ka na magpagulbuli. Yeah. Naman, nag-journey ka. Ay ayaw ka kontento sa mga tinagsalang, mga ginagmay lang. Continue in your journey and the Lord will bring you to your next level. God is removing the manna, temporary provision because He is preparing you for an overflowing provision. Thank you, Lord. Ayaw ka all sometimes na, Lord, damdam lagi. Lord, wala na drop mo ulit sa trabaho. God is preparing you for next level. Ang iba ng Lord, pag si Santi sa trabaho, halos magpakamatay na. May mo na rin, wala, yabaw na nila pag-biro atin. Wala na yun. Ha? Naaralin yung paglako? Kung nag-serve ka kay Lord, be excited. For sometimes, hindi nga ito nilusabtan. Pero kung ano, Lord, mo na nila akong trabaho. Itanggal pa rin ko, Lord. Ano man ni Lord, gamit naman eh. Ano si Lord? Di ba na, grabe ang dami mo? Di ba na gusto ka mag-video? Gusto ka magtukol ng pamilya? Magpalit ng palay, magpalit sa kinan? Talagang yung trabaho na namin isubilang ka, di na magka-support sa inyong mga damgo. O nakitanggal na kanila. Kaya gusto ka i-prepare sa mas greater para sa imong damgo na nakakulik sa ako, ma-fulfill ang imong gusto nga mahitabo. Pag nakay may sintihan na, grabe, pag nasisanday ka sa trabaho, dapat mag-party ko. Kahit si Lord, iandang ka niya sa mas greater. Correct na the mindset and soul. Why? We are totally dependent on God. Kahit si Lord ang atong source, saying ito na, God's will for us is prosperity. God's promise for us is overflow. Can I hear us shout, Amen? We agree to the word of God. It's so, dili siya cliche. Dili siya basta lang para kanahan ano. We agree on what the Lord is telling us. Promised land is our destiny.
getting ready for the next higher level from the Lord. Dream big to surpass your current status. Embrace God's dream upon your life. Tingnan mo katapat, kaksan ng ko sa ginoni mo. Embrace it. Sabi, Lord. Kaya sa tinood lang, I realize now, when you have the Word of God, it's good to declare. It's good to declare. No? Kaya murag, na-post ba? Ang buta sa luwin ko lang, ang doon ka nang namuta na may ito. Ganun pa naman, ilonggo, tika, nag-iin mong pagbuwan sa nagikan na. Pag ilonggo, hindi na. Hantod ka ron sa tinood lang, kung kasubay asan ang napit, nahingo ka lang sige sinunod-sunod ni anak. Pero now I realize, the moment I have the Word of God, ang mugiro giday ko. Ang hapon ko giday ko. Not based on my capacity, but based on what I received from the Word. Kaya, hindi na ko mamulang exhort. Na yung mga bundari, mga pastors, mga believers, hindi na ko. Join me. Ang sabi? Because we are claiming that. Hindi na pangampo. Word na ni Lord para sa ako. Ako nang po sila kinanuntik sa may likod. Kiniglikod po niya. Inyo na po ng mason. Oo, maamang na. Nakapakasunod. Tingnan ko, ikaw na may farm sa Butwan. Siya na, pwede, ako po doon mo. Farm. Ay, so. Meaning to say, when you have the Word, claim it, sunod na iba ko. I will serve the Lord faithfully. Nagbahala na ka, Lord. Basta nag-embrace ko sa nung dream para sa ako. O bang na gusto na mo ng Spirit yan inyong ma-receive in your life. Why? We are destined for that life of overflow. Kaya mga anak na ito, mga gilikan ng dream, paplanuhan ninyo mga anak-anak. Kung sa'y gusto ni mong kurso nito mo rin, hala, pangandami lang. Gusto ka rin kurso, pangandami, mag-study ka rin. Kaya wala'y problema ang division. Kaya ni Papa na, kaya rin naman. Excited ang bata, paglakaw sa bata, hilang sa Ginoo, nagkasalang na yung tunog na yung lumapula ko. Sa Ginoo ka palaban. Siya man ang atong provider. Kaya na yun ito na. Breaking the cycle of poverty in your family as the Lord blesses you with an overflow. We are blessed to be a blessing. Usa ni siya nagsoon na gusto na ito na-embrace. Pag ikaw nag-faithful mag-serve kay Lord, ayaw kahadlok na madato ka na mamilyonaryo ka. Ayaw kahadlok. Pag nag-serve ka kay Lord, kay diha ni mo makita na gamiton ka ni Lord para i-bless ang others na mag-serve po sila kay Lord. O ng mga CEO na ito din, mga company owners na ito din, nag-build ang mga company din, gamiton sila ni Lord para magdaghan po mga trabante o trabaho para i-bless ang ilang kinabuhi because we are blessed to be a blessing. Wala ito sa ato din na dagang kwanta na ikaw nag-enjoy. Ayaw. Let others enjoy with you so that you can share the same faith, the same direction as the Lord enabled us. See to it that when God blesses you, you bless others for them to serve the Lord, and one day sila mo mag-bless sa others. Cycle lang siya ng mulagan para sa buhay. Na-remember mo sa Psalm 23, 1-6? Powerful and isang chapter actually. When I repeat this again and again, grabe, i-remind ko nila sa kind of process. Una ang nabisikong diya, agsaan si Lord, the Lord is my shepherd, I shall not want. Why magkulang na ako? Grabe iya kong gidala sa mga nindot kaayo ng mga sapsapan pagkaon, gi-provide ni Lord ang tanan para nako. Say amen to that. Pero to next shift, pag verse number 4, tanawang verse number 4, magdirekta. Iyon ang verse 4, tanawan ninyo. How do you skip po sa hingin po sabtan sa uwan? Dito lang ginawa nag-start kay Lord, malipay, provided ko na. Number 4, even though I walk through the darkest valley. Nagpasabot na bisa nag-serve ka ng kay Lord, you are preparing for an even though. Ang uban ng Lord, pag nag-serve kay Lord, dito na kayo, nagka-problema lang. Lugod na kayo. Ingon, at buhay yung pinangat lang. Ang noon na direksyon.
Ang Psalm 23 is a package, actually 6 verses lang, pero din ipakita sa Ginoo sa iyang preparation sa atong shifting. Yes. Even though I walk through the valley of the darkest valley, I will fear no evil. Why? For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Hallelujah. Dinhi sa kalibutan, vulnerable ka sa attack sa enemy, even though the Lord is with us. Even kanina hindi mong agsala, imong binuhatan na sala, feeling imong isulutan ka ni Lord. No, it's a consequence Satan came because of sin. But even though the Lord is with us, Amen. the moment mo balik ka ni Lord, forgive me, Lord, I repent, Lord, I confess, Lord. The Lord said, my rod and my staff, I will comfort you. Amen. Come back to me. Pagpaga na po si Lord niya na. Hallelujah. Another shift, verse 5. Tanawin in verse 5. Then, you prepare a table for me. Grabe yung illustration niya. Amen. Kaya, I really like the word. You anoint my head with oil. Kung sa manas siya, new wisdom. Yes. Anointing. Grabe na sa tingin mo. Simpiyan ko. The Lord anoint my head with oil. I will never do that again. Bantayan na ako na. In a weakness, ako yung bantayan na naman doon na nag-anointing sa imong head. Amen. Di ko papalik-balik yung soon. Yes. Grabe na ilan ko. Lord, hindi na pwede. Grabe na fall in love ko sa iyo. Tampi na ko. Ulit tao. Ikaliman na day ko. Grabe na ilan ko ito Di ba? Di na lang pwede na. Pag nanay mo doon, sensitive na ko. Pag nanay mo, diga-diga niya sa ako. Nanay mo appreciate sa ako. Doon na nalibis sa amin. Kaya yung ito na. Mga business transaction report kami na biktima ka na scam ka. You anoint my head with oil and my cup overflows. Amen. Sabi, abundant na ison. Hila sa na, yung biktima ka rin, grabe na victorious na, lahin na ang dagan sa kinabuhi. Shout amen if you are that person right now. Hallelujah! Woo! Praise God. Ako sir, na-sponsor ko sa ministry. Praise God. When I received the anointing of my head with wisdom, Lord, hindi na po yung Lord. Na-scam ko ito sa ministry, amin nyo, paano ko na-scam? Akong dito, hangtong 30 na po. Kaya pag ako mag-try na sa membro, okay na. Organized church na rin. Mao na yung doon sa langit, okay na rin, Lord, na-scam ko Patlahin ang gihimo ni Lord. Same sa mo, whatever situation you have. Relationship, the faith ka, even though. Now, you go back to God, He anointed your head with His oil. Tanawan na yung very last verse. Ang tugtugan niya, declare, surely, forever. Hallelujah. Clap your hands. Celebrate this verse. Grabe yung dyan, verse 1, promise, verse 4, may problema, verse 5, renewal, verse 6, he was surely. Doon na naikitawag ng continuity. Why? Because the Lord, dadun kaniya sa shift number 2, dadun kaniya from just enough to more than enough. Kinsa yung hindi niya na? Amen. Let's proceed to shift number 3. Gusto ni Lord, kitang tanan will experience the race, the level of your consecration. Tingnan mo nga tama, go to your next level. This is my declaration for everyone. Dili na pwede ka baby lang. Dili na pwede ka ikaw na sige at iman.
Sa sugod, okay lang. Nagapano pa ka kini okay kayo. But gusto sa Ginoo, doon sa shift na himon sa imo to prepare you sa imong next level of your commitment kay Lord. Di ba sa pagsugod, may pinasundo ka ba? Di ba? Uy, pinagkak ko sa mong leader. Kaya gisundo yung ko. One day, wag kasundo yung leader. Di na ka pinanggap. Hindi. Gusto ni Lord, want to na sa imong next level. Right. Kaniyan to, grabe, ikaw lang sige, paminaw lang sa imong mga litanin sa imong testimony, pabalik-balik, pabalik-balik, pabalik-balik. Gusto ni Lord, want to na sa imong next level. Yeah. Can you hear this? O mao ni ang gusto ni Lord na makita sa iyang katawan as well because tanawan niyo ang Joshua chapter 3 begin on verse 3, 4, and 5 then we focus on verse number 5. Even on verse 3, and they commanded the people saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests, the Levites bearing it, then you shall set out from your place and go after it. Sila na mismo mag-decide. The moment doon na ang mga nakita na ninyo nga mga timaylahan, no? Na ang Ark of the Covenant, ipasa na sa mga pare o nagsunod na ang mga Levites. And then, yun siya pamunta na will go and join. Next level yan. When there is the move of God, go. When there is godliness, go. Why ikaw mismo nagkaroon ka ng personal na revelation? Huwag na din nila sa inyo, grabe, hindi natin nag-issue next level. Wala nang isundo, wala nang ipang-up, pero issue up. Tingnan yung mga tapad, congratulations. Amen. Saturday pa lang, grabe na ganda. May sundo, wala, mumulan ng dili man diha. Basta kaya ko, ready ko. Knowing, I am responsible. Kalaman niya, verse number 4. Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits in measure. Do not come near it, that you may know the way by which you must go, for you have not passed this way before. I like the word, for you have not passed this way before. Ang tanan na wala pa nato nagyan to, pero atong gipangantoy, you're about to enjoy. Hallelujah. When I dedicate this to the Lord, excited kayo for Lord. Natin niya sa inyo. What pag hindi mo na sinabi, pero nangandoy ka before, the Lord is about to do that for you. Dagat sa inyo, wala pa lang sinabi, sa pa na magpuyong ka ng imong naging balay. Kung ano yung income, kung piling mag-yun pero sagad ko ihatag mo sa and the Lord will bless you. You have not passed this way before. But because you raised the level of your commitment to me, I will give this to you. Hallelujah. Ang uman sa inyo, nagandoy, wag Lord, kanino ka nakasakyan ng Lord mo? Kung isang may Lord, wag ko ako, pero dito ito lang ba? You will never pass the way before me. But because you raised the level of your commitment to the Lord, God will give that to you. Business, work, ang mga mission nyo, wala pa kayo nakamit nyo. Diba? Nagandoy. As you raise the level of your commitment to God, the Lord will give that to you in His time. Get ready again, mga asawa, na wala pa kayo nakasunay o puros o panganak. For you have not this way, you have not passed this way before. The Lord will grant that to you. Yeah. I-claim niyo na. Sige, ni-joke tayo nag-joke na lang ko din sa kauban ng grabe. Every time mag-declare ko, nagagay mga miracle babies. Ang iring na mo yung ilan naman yung fulfill mo yung receive. Pag po lang ng anak, sunod bulan, buros na sa ang anak, 5 ka mo, punong ka mo, ina mo i-dispose na. Kaya di ka gusto nga ang atong gising na punong iring. Ano ko na ako sa dagat law, matanda kayo po.
Pag nag-orange kayo, makita yun, maganda ka, happy ka. Yung maganda mo sabihin, untong na sa'yo anak ka eh. Grabe receiver, pagbatik na sa convent, miracle baby, hindi mo na yun. This time, ato i-transfer sa mga tao as you prepare. Look at verse number 5. Kung sa'yo kuhan ko lang. Ready, declare. And Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Hallelujah. Hallelujah. What is the secret? Sanctify or consecration. That's the secret. Serve the Lord faithfully. That's the secret. Raise the level of your commitment. That's the secret. Ayaw lang mag-ibig. Go to your maturity. Why nagtagatin mo? Ikaw ang managat. Why napansin mo? Ikaw ang mapansin. Something like that, mga simple thing. Why? Because you raise the level of your consecration. Kung kaningan to, dili ka lang masakitan, nakina, and everything, raise the level of your consecration. Dali ka lang ma-hyper, ma-hyper, ma-takot na sa iyong adlaw, raise the level of your consecration. Kaya na ito dahil. I preach to myself, included ko niya na I am not exempted. That's why I raise my voice because I also preaching for myself. By the grace of God, we can do more for His glory and honor. Today's consecrations brings tomorrow's conquests. Amen. Kamong tanan din nagahimo magabutang for the Lord. Wala na pansin, wala na kita, pero naghimo mo. Get ready. Amen. Entering to your new season of commitment, becoming consistent in your walk with the Lord. Hallelujah. Can I hear an amen to that? Look at this. Ako ginigisulat because I really like this. Next slide, please. Tanawan ninyo. Basahan ninyo. Powerful kayo na siya ng truth. Today's prayer is tomorrow's hour. Today's purity is tomorrow's pleasure. Today's fasting is tomorrow's breakthrough. Today's giving is tomorrow's prosperity. Today's righteous living is tomorrow's spiritual wealth and spiritual glory. Tingnan mong katapat, today. Karong adlaw, mauning dapat na hitabo sa atong kinabuhi. Aron doon tayo great, bright, wonderful tomorrow. Very powerful yung mga statement. I really wrote it and declared it because nakita na mo na kung hindi na tumasakta na siya, mag-wonder ang iyong life, especially yung ugma because wala namang kaibigandaman karon. Makita niyo mga tao, grabe silang ka-happy silang life, grabe ka-prosperous silang life, doon na sila ibayaran ng price before. Kung bawat sa daan gusto na ito, mag-establish sa inyong life today. Hindi mo katapang again today. Don't be discouraged of your sowing. It will surely reap a harvest if you do not give up. Kiningi mong pagtsaga, kiningi mong pag-anilindi. Ang uban na lingaw-lingaw ikaw, nigaling sa church, this is your today's sowing. It's all. I really pray this morning the work of the Holy Spirit mag-remind sa ato because for sometimes talinta mas sway sa situation outside. This is negative, I also wrote this. Next slide, please. Today's flirting is tomorrow's fornication. Today's prayerlessness is tomorrow's powerlessness. Today's compromise is tomorrow's scandal. Today's messing around is tomorrow's bankruptcy. Wala na akong isulat ang past name, isulat ko na ang negative. Because kung hindi natin siya matagaan of emphasis of warning,
Many people mag-wonder, ano ba muli akong life? What you have sown yesterday, that is your life today. What you have sown today, that will be your life tomorrow. Yeah. Amen. Nag-serve ka kay Lord karon, your tomorrow is over. Lord. Nag-sacrifice ka kay Lord for today, Lord. Lord, isang nag-listen, Lord. Sa kusay, Lord, mabasahin, Lord. Ito mag-serve ko sa inyo, Lord. One day, the Lord blesses you. Amen. The Lord, grabe, inayin mo si Lord sa inyo. Sa pamilya ni mo karon, ikaw ang ginabuli, ginaputya ka, unsa na lang mga negative sa mo, kung may conviction in your heart, Lord, I will not deceive today. Tomorrow, your family, your loved ones will be saved because of you. It's a warning to the young people, today's flirting is tomorrow's fornication. That's why we speak about purity in the name of Jesus for every one of us. I hope we have still time, but I'd like to continue now. Doon ay story sa Bible actually si Rahab. For those of you na nakabasa sa story ni Rahab, grabe, professional prostitute ang iyang life. Another man, ipangalan siya si Achan, soldier of the army of Israel. Ini silang duha, puro sila doon ay gitanong sa ilang tuloy. Si Rahab, iyang di-hide ang spies na nag-represent sa mga Israel. Itago niya. Grabe, nag-sacrifice na, itago niya, i-hide niya. Wala na kayo manaw, siya lang, itago niya. Si Achan, ako siya itago. Ang mga forbidden things, itago ko ni Achan. He hides the forbidden things. Wala na kasayo, wala na kayo manaw sa ilang gihimong today. Look at your tomorrow. Next slide. Tomorrow, Rahab became the lineage of Jesus. Prostitution. Pero nahimong kaliwat ni Jesus. Nahimong lola ni Jesus. Nga naman, nag-change in life. Si Achan, tungod na si Itago. Tanan yung plan. Why? Yeah. Question. What are you hiding today? Pangutan na nyo yung matapag kung sa may itago ni mo karon. Because their tomorrow was totally changed because of what they are hiding for that day. Kana mga puno si Krito, di ba ano niya po? Di ba? Kaya, I challenge you, hide something precious for the Lord. Amen. Ayaw pag-showdown lang sa public. Yes. What you're hiding in your private. Amen. Mga ginitaris na po, kitang na mga leaders mo na po. Ay, hindi lang ta mag-showdown na grabe kayo na mag-pray pag na sa public, grabe. Do it in a private. And do it in the public. Do the same. Yes. Encouragement is ato na. That reminds me of myself as well. Kaya din sa mga pastor, sige, labi na sa pulpit, mag-pray, mag-declare. What about my private life? And I'm doing my private, hiding something for the Lord. Praise God. His grace is sufficient. That's why very important. So, question. Next slide. Next question again. Okay. What you are hiding today? Tawag sa iyo. And that, imong itago, mo na mag-show sa imo sa imong tomorrow. Today's decision is tomorrow's destiny. Today's laziness is tomorrow's disaster. Mga tao na may pagpakabala, warning ako rin sa mga babae, ayapin mo, sugod na naglalaki may trabaho. Nagsalita ha, hindi ka na ako ng kwarta ako, hindi ka na mo ikaw. Yeah. Laziness na siya. So sa imo, disaster na. Yes. Kung yan naman magtupugi pag nanay trabaho na, karoon, option hindi mo, tagang opportunity. Avail yourself. Ang kailan ako mga ako din sa church, pag ngayon nakita niyo din na saka mo, what can I do? What can I do? Ako sa nagtunan, ako sa nag-encourage. Because kung kanunay ka, available sa tanan, then you have a place. God is looking for those people that busy na nagahimog sa ilang part. Surely the Lord is going to bless us.
surely the Lord is going to pour out His blessing abundantly for us. Then God is looking for those people na kasaligan and the Lord will trust them. Why? Hindi sila makatambak ng trabaho na sila. So this is one of my encouragement to everyone even this morning. God's grace is available for today to prepare us for our tomorrow. Never nagkulang si Lord. Dili mo yung nga, ay, si Lord, ipapuran mo ako, wala. No, yung si Lord, pantay, tanan mo na ipapuran. It's up to you how are you going to use. Ganito. Kanang start mo ka business, be consistent din ako. Kung ayaw pagbalin-balin, unahin ako, mag-ipon mo sa daan, mo sa pagpilihan. So, bahala kung wala pa, pero convicted ka na na sa ipadaya na one day. Maunay tatlo ni Lord sa imo, na-level sa imo. Ano man, nagpugi ka, nagtsaga ka, you must serve mo na. Kaya doon na place mo na. Kaya yun yung nagkakal. Hallelujah. Number 4, second to the last. Shift ngayon mo ni Lord. Very important para sa ano because this what we need to do is remember what the Lord has done. Nindot siya shift zone. Kaya naman, doon na yung tendency sa atong mga kinabuhi na makalimot kita. Now remember what the Lord has done. Build a memorial of stones for what God did. Doon ay verse sa Bible na nag-remind sa atin yan. Joshua chapter 4 verse 7. Look at this verse. Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. And these stones shall be for a memorial to the children of Israel forever. Itudluhan sila sa Ginoo, ang tanan ng ibuhat sa Ginoo kanila ayaw kalinte maghimo mo og timailhan aron kay yung mga next generation of mangutana sila, Papa, Daddy, Tatay, unsa man ang bato diha? Then they can explain. Kaya isayan man, moingon si Papa, anak, ini. Maoning ang nahitabo. Ang Ginoo maayo yun sa atong mga kaninunuan o hangtod kang ibig sa imong henerasyon ang Diyos maayo. Remember what the Lord has done. Kung sa gihinong ni Lord sa ato, remember the cross. Remember the blood. Remember the visions and dreams. Maunay gusto ni Lord yung atong remember. Every time makasala ka, magkamaling ka, masipyan ka, remember the blood. Every time na doon na kayo sakit, doon na kayo mga butangan, hindi naman, pasabot ko sila ito, remember the cross. Everything is in the cross. Every time uminaw ka sa ikaw, na kayo pinindot niya pagbago sa may ugma, remember the vision and dreams that the Lord has given you. Hindi mo katapat, remember the Lord. O maraming relay natin sa itong mga ang Diyos na ayos sa itong kinabuhi. Maraming nitabo sa itong sa kaayos sa Ginoo. Imingon na yung mga anak, paano nung nag-Jesus na kita? O timbura ka rin na anak, pero may promise the Lord, doon ay pangapindot na butang kitabo sa itong kinabuhi. Please naman mga ginikanan, hindi naman yung gawin. Sabi ko, bubring na itong pamilya, siya mahimo na ito amin. May mga ginikanan na sama niya na. O kinabreak na ito ng cycle. Ayaw magsugot. Na mga na ikikinabuhi, ipahinom daw sila, nag-serve ka kay Lord. Si Mama at si Papa nag-serve kay Lord. Doon ay buhaton si Lord sa ato. Ay, mga na-decided na sila. Ay, nabaday pa, yan ang natin, mag-serve mo sa Ginoo. And one day, breakthrough is coming because God is faithful. Problema na gusto natin break is this. Many of us forget things we should remember and remember things we should forget. Ang isulat sa ito galimon. Dagan sa ato, ang atong hinong-tuminon, dapat nakalimutan. Ang dapat kahilinton mo, mawang tratong sige. Kalimot.
Ang Diyos tayo, hindi nato na hinumduman, kaya ang nakita ko sa makot, disot, ang Diyos na tayo, na hinumdumin. Amen. And I know many of us, makarelate kami. Kasaganan man lang atong nahimo ng saying, grabe, napulo akong mahayon, sige, ito kausa, ang gihirong katukusan. Pwede ba, matabunan ng usa ka sayo sa nahin ng Panginoon? Sa amen ko na, declare it. Ang hindi ka magsibalik-balik. Nag-ibog tayo, tanong naman na. Grabe na rin tamon na. Tanong na tubusin, di ba? Negative direction. Hindi mo katapan na yun, yan ha? Every time you need not upstream, ano ka? Sana, tuloy-tuloy na. Grabe na tayong tagas-friend. Uy, luto na. Sana, maglabapod. Uy, grabe yung tagas-friend. No, kami na naman. Tak, nagsahod siya. Positive ba na? Ang tawag na sana, water. Diba? Ano man? We need to go farther because God wants to empower us because we remember what He has done. Amen. Always remember what God has done. That's why we always go back to His Word. We meditate and keep on believing His manifestation. He is faithful, He is good, and His love endures forever. Kaya bisan pa tayo maon, sige lang na. Okay lang. Tawilan. May mga pamilya ka na, naayos, sorry kayo, okay lang, pwede din lang, pawin lang ha, ayos na lang natin sa unahan. Pag ikaw lang encouragement, ay napondo kayo ng mga bata. Lugarin ko sa ayangan din ka, sa katalito, ayangan din ka. Basta nga niligiday ko. Mubago, anin ko mo ni Papa, ni Mama. Happy niyo. But God is telling us today, remember what He has done. You know what? Kung saan siya, actually, as I reflect is, kami nga pastor siya, meetings, so yun. Na-realize naman for one day ba? Sa ganun nito mo sa mga Christian, we kill our own wounded soldier. Nasaan na nagani, itamagan pa. Sana, nation, gabak na yun. Pero tanawan niyo sa mga sa gawas, pag na yung masikit, Tapos may compassion dito kaysa Christian circle sa akin. Pag ato nang i-review ng Spirit. Pag na yung kita na nakasayo, kawas lang tumugagan yun, pag tayo may mo, anak. Huwag nang laga, sige. Ano yung chance? Grace ni Lord. Ganun yung tingnan. Nabi na sa sunod sa bato. Kaya dihan nato pinag-practice na tayo. Are we learning this morning? So hindi mo dapat remember the goodness of God. Hallelujah. We need to wake up our memory about God. The last. Inside na ipa yung last na. Wait, muli na gamit ha. Nahanap mo na verse 6 ha. Sorry kayo, natod lang number 5 ang kumangklat na. Number 5. Shift na buhaton ni Lord. God will move you from deliverance to Amen. Amen. God will move me from deliverance to dominion. He delivered niya from the bondage of slavery. Deliverance is great. Hallelujah. Na-deliver ka. Pero ayaw yung pag-stop niya na na-deliver ka. Go forward and take dominion. Because the journey is not for Egypt, the journey is not for wilderness, the journey is for what? Promised land. Did you hear it? Promised land. Yun mga dapat, promised land. Mauna ang atong destiny, mga kaigsuunan. Mauna ang gusto ni Lord katong atuan sa atong kinabuhi. Na kitang tanan mag-enjoy what the Lord has prepared. Taking dominion of the promised land. Entering the promised land is a new season of warfare and possessing the land. So dito ang pasabot nga naman sa promised land, hayaway ito, pagdunay, gera na may tabo ang kanilip mga kanilip. The truth is this, we are fighting
Not for victory, we are fighting from victory. Ano nito? Kita ang tinuod nga mag-possess sa mga kaptangan, mga mahandi, kay gidesign ng Lord sa ato, then we will go and take dominion. As the Lord enable us. Kaya nang nag-hinder, nagbabag kinala is the spirit of the enemy to deceive us. Giling lang niya. Paano nagiling lang sa Lord? Alam mo ninyo. Nag-offer siya o kalingawan. Nag-offer siya mga temporary bisyo, relationship ng mga wrong, happy, sorry. Gi-offer na sa enemy para dili ka makatake dominion what the Lord has prepared. Now that we experience deliverance in the name of Jesus, Amen. na-delivered na sa bondage of sin. Say amen to that. Because of the blood of Jesus, we surrender our lives to Him. It's not yet perfect, but we are destined for that direction. Then you are now begin to possess what is rightful para sa inyo. Kaya when I was awakened to that truth in ako, Lord, we are now ready to possess. Lord, padati ko mga tao, Lord, willing mag-join. Aning house sabi, aning kalimutan, Lord. Possessing na lang. Enjoying the favor of God. While on earth, kung paano ito ni Lord, after 120 years, yaan na, next generation na yan. Let's proceed our eternity with God in heaven. For while here on earth, I decree and I declare na wala'y magpabilin nga maglisod ng kinabuhi. I decree that in the name of Jesus through His word. God, because we need to deliver, we need to possess our life, the land that the Lord has prepared for us. We need to exercise now. Exercise your authority as a child of God. Exercise. Claim. Take position and claim. Tingnan yung katapan, you are a child of God. And you have the authority against the enemy. Diba? Consistent tayo sa by the grace of God. When I said, previous na mga Sundays, dapat ang demonyo mo ay mahadlok mo. Kaya kaniya, ito, kita may mahadlok sa demonyo. Mo na mag-feel pa ka, magsinsindi po na ito, mag-feel ka mga puting nga, mananamit. Kaya mahadlok pa nila, kasi balikan na ka. Kaya wag mong takay pa lagi sa itong posisyon, dapat ko ito. Pero karon, every time, asa naman ito, ang demonyo, parating ng dagan. In the spirit, why? Nasayod siya. Na bisang hindi pa ka-perfect, pero doon na sit in your heart and serve the Lord. Si Joshua, kung nagigiguhat, grabe, naghimo siya mga declaration. Iyang i-possess ang land. Samtang nag-journey sila dito. Joshua began to drive out the enemies. Joshua 11:23, mauling na dito. So Joshua took the land, the whole land, according to all that the Lord has said to Moses, and Joshua gave it as an inheritance to the Israel, according to their divisions by their tribes in the land rested from war. Tanawan niyo? Hinay yung katapan, doon na rin tayo akin. Tanawan, giapon-apon. And Joshua gave it as an inheritance. No one is left behind. When the Lord blesses us with what we pray, what we desire, what we declare, every one of us, tunay bago po. Amen. Yeah. Gihimo lang ni Lord, stay word in Him, sir. As the Lord keeps on enabling us, by the grace of God, we situated everything will put into proper order. So, yung naging tayo ng facilities, everyone has to enjoy. Everyone is welcome. Bisa wala pa ka naging mag-start ka nito, walang kayo nag-contribute, nga tayo niyo mo, effort niyo mo, money, walang ka nakahanap mo, bago ka, but yet you are part of it now. Amen. One day, the Lord will bring us to that next level. Tama po, sa itong ginapray nila, gineclare. One day, magpatukod din nila.
Generation for Christ Ministries Academy. Yes. Generation. Doon ay over 40 ha. Doon ay mga sports. Pinag-train na ito, ginizar na ito. Amen. Doon ay restaurant niya, Siya. grocery niya, GCL. Can you imagine mga na i-design ni Lord sa ato in our near future? Amen. Thank you, Lord. Tingnan mo tawag ko niya, mundal ka? Ayaw. Ayaw. Regardless bago ka, regardless natin ng abot, parts sila. Kung may gusto natin sundo ko. And when the Lord blesses us with so much bountiful of money, everyone can have it. Everyone will share with it. Hallelujah. So on and so forth. I am overwhelming. This is what we are going to do. Let us take dominion. Say the word, take dominion. Last verse, James 4:7. Kay Mama Rin, ang gusto natin ma-declare this morning. Therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Amen. Ang atong kalaban, spiritual, principalities. Nang imong nakapadigit ng imong kalaban. Tingnan siya, ang pitaha, partner, dili ka kakalaban. Ang atong kalaban, the devil. So sa atong buhaton, submit to God. Resist the devil. Kaya kung doon ay mga anino man lang sa mga activity sa kaaway, resist that. Kung namin kinabuhat ka, dili malipay sa Lord, i-resist natin mo. Brad, amigo ta brad, pero anong imong gihimo? Desire ka na, di malipay sa Lord. Tabagan ka na. So may matabang na po mo. Kung na itong buhaton, di na makita. Wala yung mag-condemn to each other. Nindot ka na na ikasumbong. Pas, si Juan, pas, pahikalin mo. Sige, anong tabagan? So si Juan, anong tabagan? Dapat magkahaboy pa magkahaboy pa, Pastor. Ano yung paglaong nakahaboy pa? Pastor, itong tabangan si Pastor, patay pa, pahala na siguro, patay naman na ito. Saan nagbuhay pa? Ano yung tabangan? Kahit ang matagos na, kung dunay kanabang foothold ng enemy, mauna ang principle sa kaaway mo yung ginagawa mo. And I pray this morning, and we have that fight kung na-summarize mo nila. Take a look once again. If you can copy that for your once again ma-review. The mountain shift na ginagawa ni Lord. Some people will live their life the shift of just enough to more than enough. Raise the level of your consecration. Remember what the Lord has done. God will move you from deliverance to deliverance. These are the shift the Lord will do in your life. Are you ready for the shift? Yes. If you are ready, stand wherever you are. Open your heart. Open your mind to receive the shift of the Lord. Come on. Receive the shift of the Lord over your life. Declare it. One by one, if you can declare, say to the Lord. Come on, declare. Pray. Remember si Lord ang nagbuhat natin. Ang iyalang ang gusto na magsubmit na sa iyo. Lord, I am ready, Lord. Some people will lead my life. Good people, Lord, but you want great people to come, Lord. Great people, O God. Mga destiny helpers, Lord, iba na lang. Ba't mawalan, Lord, ng mga babago? Lord, I will adhere to the shift of just enough to more than enough. Overflow is my portion. Prosperity is your dream over us. Lord, we declare that today by faith in Jesus' name. Lord, we will raise the level of my commitment, my consecration, my work with you, my walk with you, Lord God, private and public life in the name of Jesus. Lord, I will remember as I worship you, Lord God. I will always remember what you have done. Your goodness, your faithfulness, your love, amazing, your sovereignty. Wala na yung makatatawi mo, Lord, I will remember that. Regardless of my present situation, problem, Lord, wala yung makatatawi sa mga Diyos na ginagawa. I remember that, O Lord. I am preparing myself, Lord, as you move over my life. I am delivered from all the bondage and strongholds.
I will now step on my dominion, Lord God. I will take dominion, Lord God. Lord, I pray every company here, Lord God, every CEO, Lord God, they are now getting ready, Lord, to move, Lord, from their deliverance to taking dominion, oh Lord God. Hindi lang local, but global, Lord, ang mga company, Lord, that in the name of Jesus, I beg for the kingdom sa imo, because we have received, Lord, the shift that you want us to be. Lord, to help the kingdom agenda, to help the kingdom expansion, Dili mahadlok, Lord, na madadlo, ma-prosperous ang life because everything is been connected to the kingdom purpose, oh God. And therefore, I declare, Lord God, that everyone is now ready for that shift, oh Lord God. Release that blessing, Lord God. Release that anointing today in the name of Jesus for the glory of your name, Lord. Because after all, according to our study, it is you, Lord, who will move. It is you, Lord God, who will work. We will just cooperate, participate, and say yes to you, Lord God, and we will obey your direction over us, Lord. To God be the glory. Tandaan yung mga companies, Lord, once more. Once more, Lord, we declare. Come on, raise us atong hand kaya sa mga bakante ng lote. Mag-declare ka, ato i-declare na this morning. Come on. Lord, we declare this morning by faith, Lord. Wala ni capacity on our own, Lord God, but our God is great. Our God is sufficient. Lord, you will hear us, oh God. We claim, Lord, ka nagpakanting along ni Lord. Magamit, Ginoo, para i-display ang iyong glory, Ginoo. Daghan mga tao, Lord God. Thousands of people will come to know you. Because, Lord, they recognize na everything ang enjoy karon is an answered prayer, Lord. I-bless, Lord, ang mga resources, Lord. I-bless, Lord, ang mga people ngayon nag-iandam, Ginoo, Lord God. Lord, in the name of Jesus, we bless, Lord, ang mga mag-facilitate, Lord God, everything and I take part, Lord. We bless nila, with wisdom, guidance, and direction, Lord, for the glory of your name. For the glory of your name. Come on, imutangin mong toong tungkol sa imong heart. Submit sa imong heart, very important. Okay mong i-declare this morning that my heart, declare it, my heart belongs to the Lord. Every beat of my heart belongs to the Lord. Father in heaven, thank you for what you have done. Dear Lord, to bless your people. In the name of Jesus, everybody say amen. Give praise to God by clapping your hands. Come on.